Tinukoy na ng mga otoridad ang operator ng sasakyang tumakas matapos magpa-full tank sa gasolinahan sa Quezon City. Nangako siyang ihaharap ang driver na hindi nagbayad ng 5,000 piso. Nakatutok si Chino Gaston. Madaling araw nung nakarang linggo nang magpa-full tank ang MPV na ito at nang makargahan ng diesel, lumarga. Tinrace ng mga otoridad kung sino ang registered owner ng sasakyan. Lumabas din sa investigasyon na ginamit ito bilang TNVS o Transport Network Vehicle Services. Pinuntahan ng pulisya ang bahay ng huling nakarehistro sa LTO na nagmaneho ng sasakyan. May tatanong lang po. Pero sabi ng lalaki, 2 taon na mula nang siya'y tumigil na maging driver ng naturang sasakyan. Matagal ko na po din drive kasi po nagka-unit ako ng 2024, sarili na. Pero totoo po, binayay ko po yun ng 2023, mga ano ko rin hinawakan yun. Kulang 1 taon. Pumunta po tayo dito kasi na-trace po natin na siya din ay dating driver ng Innova po na hinahanap po natin. So na-trace din po natin siya na dinadrive niya dati yung Innova at dito nga po natunto natin siya sa North Caloocan. Opo, yung may tattoo po ako po. Bakit? Nag-viral pala kasi yung sasakyan nyo. Sino ba driver nun ngayon? Hindi ko alam hindi ko yan kasi bago lang Bago lang to. Ako kasi pinuntahan ng mga pulis dito tsaka media, yung sasakyan po pala nag-viral. Ayon kay QCPD Station 1 Commander, Police Lieutenant Colonel J.L. Aguirre, tumawag sa kanyang operator ng sasakyan at nangakong ihaharap ang driver nito na kinilala niyang si Jeff. Nakausap namin yung operator, kilala niya yung driver. Ang sabi niya pupunta daw mamaya sila sa Laloma Police Station to shed light sa nangyari at kung bakit ginawa ng driver niya po yun. Nahaharap ang driver sa reklamong estafa dahil sa hindi nito pagbayad matapos magpakarga ng diesel sa gasolinahan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Isang trap ang pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol sa joint oil exploration. Ayon po yan kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon anya sa website ng China, sila ang magmamay-ari ng makukuwang langis sa joint development. Nakatutok si Ravi Tima. Ang mga radio challenge na ito hindi na raw bago kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Una niya itong narinig nang magtungo siya sa Isla ng Pag-asa, 14 na taon na ang nakakaraan bilang bahagi ng paghahanda para sa isasampang kaso ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Bagaman ngayon ay nasaksihan mismo ni Carpio kung paano gamitin ng Philippine Coast Guard ang panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, nangihinayang siya na dito nagamit agad. We have to move on and make up for lost time. And I think we're in the right track right now. Sa pag-iikot ng PCG Caravan Aircraft sa munisipalidad ng Kalayaan, ipinakita ng Coast Guard kay Justice Carpio kung gaano nakalaki ang iligal na islang itinayo ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kita rin ang dami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Pero ang nakababahala ngayon ayon kay Carpio ang pag-uusap ng China at Pilipinas para sa joint oil and gas exploration. Joint development is a trap because joint development means you go to the website of China, it says joint development means China owns the gas, the oil, all the natural resources. China has the sovereign rights. That's from the point of view of China. So why will we accept that? Ang PCG tuloy lang naman daw sa kanilang trabaho at bagaman aminadong apektado sila sa pagmahal ng krudo, ayon sa PCG, hindi nito maapektuhan ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea. Ang pag-utos ni Commandant, we prioritized the Coast Guard deployment sa West Philippine Sea, whether para sa barko or sa aircraft. We are not going to sacrifice our MDA flight and also our sovereign patrol para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila ng walang tigil na harassment, radio challenge at pati na pagpapalipad ng helicopter tulad ng nakita ng aming mga piloto kanina sa kanilang radar na sumunod dito sa sinasakyan naming eroplano ng PCG. Patuloy daw itong mga ganitong domain awareness flight ng Coast Guard para i-gate na Pilipinas at hindi China ang may karapatan dito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa.
Mula rito sa ipapawid ng Kalayaan, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Women's Month man o hindi, walang pinipiling panahon ang ipinapakitang katatagan ng mga kababaihang nakilala namin sa Cebu. Kaya bilang pagsaludo, hinandugan sila ng inyong GMA Kapuso Foundation ng libreng serbisyong medikal. Sa kabila ng pinsalang dulot ng 6.9 na lindol sa bayan ng San Remigio, nanatiling matatag ang mga kababaihan na naghahabi ng bag sa barangay Takup. Si Evelyn, inuumpisahan ang araw niya sa pagdadasal na sana'y bigyan siya ng lakas para matustusan ang kanyang pamilya. Dahil sa mahal ng bilihin, hindi na sapat ang kinikita niyang 300 kada araw bilang barangay health worker. Kaya naghahabi rin siya ng bag na gawa sa sako para masuportahan ang pangangailangan ng 4 na anak. Ang bawat bag na ibebenta sa halagang 100 piso hanggang 400 piso. Hindi sapat sa mga kailangan sa pamilya ko. Kaya gumawa ako ng mga bags, pang sideline ko. Noong umpisa, paggawa ko ng bag, masakit sa kamay. Tapos tinitiis ko dahil sa kahirapan namin. Saludo po ang GMA Kapuso Foundation sa sakripisyo at pagmamahal ng mga ina para sa kanilang anak. Kaya bilang pakikiisa ngayong Women's Month, handog natin ang libreng pap smear at breast exam sa mahigit 100 na kababaihan sa bayan ng Tabuelan at San Remigio sa Cebu. Pap smear usa ka screening test para sa cervical cancer. Ang pap smear pwede ra gyud bisag pilay edad as long as sexually active ang babayi. Ang cervical cancer mo ay number 2 nga most common cancer sa tibuok kalibutan. Namahagi rin tayo ng mga hygiene kits at pagkain. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, ihanda po ang bulsa dahil big time na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa diesel, kapit hanggang mahigit 12 pesos per liter ang dagdag presyo ng ilang kumpanya. Sa gasolina naman, hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter ang taas presyo ng ilan. Sa kerosene, hanggang 2 pesos naman ang dagdag presyo. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis tungkol sa kanilang mga price adjustment. Sa gitna ng hakbang ng gobyerno na ipagbawal ang online game na Roblox sa bansa, iginit ang pamunuan ng gaming platform na may mga proteksyon sila para mapangalagaan ang mga naglalaro nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Roblox na kaisa sila ng Department of Information and Communications Technology sa pagnanais na panatiliing ligtas online ang kabataan sa Pilipinas. Matatanda ang sinulatan ng DICT ang Roblox matapos lumabas sa mga pangambang nagagamit ang gaming platform sa child exploitation. Sabi ng Roblox, meron daw silang advanced safeguards at safety policies laban sa content at komunikasyon na nakasasama sa mga players. May filter rin daw sa platform para mapigilan ang pamamahagi ng personal na informasyon pati ng mga image o video. Chine-check rin daw ang edad ng mga manlalaro at nalilimitahan daw ang pakikipag-chat ng mga bata at teenager sa mga kaedad nila. Sasabay sa tag-init ang fit bod ni Sangre Terra, also known as Bianco Umali, na masisilayan hanggang sa nalalapit na pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. At mapapanood na rin mamaya ang character ni Elias JTV. Makichika kay Aubrey Carampel. Face card and summer bod never decline. Si Encantadia Chronicles Sangre star Bianca Umali. Pero higit sa ganda, angat din ang pagiging astig ni Bianca sa kanyang training ng Filipino martial arts. Sa isang event, ibinida ni Bianca ang kanyang balisong techniques. Very proud naman dyan ang boyfriend niyang si Ruru Madrid, na nagpamalas din ng galing sa Filipino martial arts. Bukod sa pagiging fit,
Goal din daw ni Bianca at Ruru na palaganapin ang awareness tungkol sa Filipino martial arts. We have been having so much fun para mas mapatagal pa ang kultura natin mga Pilipino. Bukod sa martial arts, isa pa sa ine-enjoy ni Bianca ang pagiging bahagi ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre. Excited na nga raw siya sa nalalapit na finale dahil ito raw ang culmination ng ilang taong hard work para sa Kapuso Telefantasia. We're down to our last 4 or 5 taping days. Wow. Grabe. After 5 years. 3. Congratulations, my love. Thank you. 3 years of Kasi 5 taping, years pero siya I nag-training. trained for 2 years for it before starting. So 5 Simula years of my life. 2021. Oo. Yes. Exciting. At Avisala Eshma sa lahat ng mga sumuporta. Bago yan, marami pang aabangan ang mga Encantadix. Kabilang dyan ang paglabas mamaya ng karakter na gagampanan ni Elias JTV. This Holy Week break naman, sasamantalahin daw muna ni Bianca at Ruru ang panahon para makapagpahinga at magkaroon ng quality time together. Mag-rearrange ako ng bahay at sasamahan ko yung mga aso ko. Definitely will be spending time together. Dali ko sa bundok to para makahinga. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Inaresto ang basketball player na si Mark Cardona dahil sa umunoy pambabastos at pananakit. Ayon sa pulisya, sinunggaban at hinalikan umano ni Cardona ang babaeng complainant na papunta noon sa smoking area ng isang bar sa Taguig. Nang kumprontahin ang kasintahan ng biktima, nang hamon umano ng away si Cardona at sinundot pa umano ang mata ng lalaki. Posibleng maharap sa reklamong acts of lasciviousness at physical injury si Cardona. Sinisika pa po ng GMA News na kunan siya ng pahayag. Mga kapuso, umabot sa bubong ng mga kabahayan ang pagtugi sa isang lalaki na matagal nang wanted dahil sa kasong pagpatay. Ang pag-aresto sa kanya sa aking eksklusibong pagtutok. Mula sa makikipot na eskinita, nakatakbo papasok sa bahay ang target ng police operation hanggang sa ang habulan. Napunta na sa mga bubong ng bahay. Bago pa isip mo. Pakirapan ang paghuli dahil kahit nasa ibabaw na ng mga bahay, nakakahanap pa rin ng paraan ng suspect para hindi ma-corner. Hanggang sa humantong na sa puntong ito. Ang suspect napaligiran na ng mga alagad ng batas. At habang nakatalikod, Yay! Yay! Uli! sinunggaban na siya ng mismong team leader ng operation. Ano pa kayo? Tinahiningan natin na pot of blood siya. Ang suspect na si Elias Rigor, wanted sa mga kasong may kinalaman daw sa pagpatay at iligal na droga sa Fishport Complex sa Navotas. Ang mga tao, nagpalakpakan nang mabalitaang huli na ang suspect. Nagpapasalamat sila na nakuha natin itong subject na. Bakit to? Kaya sa palagay niyo papasalamat to sila? Actually, habang nandyan daw si Rigor sa area nila, hindi sila mapanatag. Ayon sa pulisya, December pa tinatrabaho ang suspect pero dahil malapalos, malimit na nakakalusot si Elias Rigor. Tag by the Northern Police District, no? Pang-apat ito sa pinakamataas na tinutugis ng mga iba't ibang PNP units within the Kamanaba area. Allegedly, itong subject natin ay involved sa proliferation ng illegal na droga. Itinanggi ng suspect ang paratang. Nagulat na lang po ako, hinuli nila ako ng Mga pulis? pulis. Hinuli po ako ng pulis. Hindi ko alam kung anong motibo. Minsan ka bang na-involved dati? Sa patayan o kung ano mang Hindi po. barilan? Hindi pa po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.
Kabilang ang paglalakad sa mga diskartipid ng ilan ngayong mahal ang langis. Pero ayon po sa ilang vlogger na matagal nang naglalakad ng malayuan sa Metro Manila, hindi walkable ang maraming kalsada. Sumama sa Chinito Walkers si Mark Salazar at narito po ang kanyang pagtutok. Maraming dahilan kung bakit unwalkable ang sidewalks ng Metro Manila. Iisa-isahin ko ang ilan kong nakita. Halimbawa, itong sidewalk na to, alanganin naman to sa dalawahan. Mananagiliran ng mga pedestrian, yung mga maglalakad dahil alanganin sa dalawahan tong sidewalk eh. Tara naman sa EDSA Ortigas Flyover kung saan susubukin ng overpass ang BP mo. Kagaya niyan, anong oras to ngayon? Alas 12. May heat index ka pag ganitong tag-init. Eh, lalakarin mo, wala namang bubong, hindi ba? Kung matangkad-tangkad ka pa, eh, tumbo ka dito kung hindi mo kabisado itong dinadaanan mo. Kasi talagang yuyuko ka. Okay na raw ito kaysa pedestrian lane sa baba. Hindi senior friendly. At saka dapat, pedes muna bago yung masasakyan. Wala, hininto ka. Sila lahat, ganun. Totoo. Kaya nga naglalagay ng pedestrian, di ba? Oo, pedestrian. Basta sige. Hindi Wala namang mga stoplight. Hindi tayo pedestrian. Tumakbo ka na lang, di ba? Kaya nga. So, lagi kang may risk. Ay, kahit saan. Dito naman sa EDSA Balintawak, okay na sana at may pa-elevator sa mga tatawid. Ang problema rito, kung halimbawa meron akong PWD na sakay ko sa wheelchair, eto rampa niyan. Diretso na kami sa EDSA ng aking PWD. Mali. Sa Maynila naman, nakipagkulab ako sa mga vlogger from Lasal, ang Chinito Walkers. Nagsimula sa trip-trip lang ang ngayoy kampanya na nila para sa safe and walkable Metro Manila. Sobrang haba po ng pila ng LRT na umabot sa labas. College kami, college friends. Parang sinabi lang namin, what if lakaran natin from Lasal to bahay natin? That one video kind of blew up on TikTok. Parang na-open yung eyes namin na parang mahirap pala talaga maglakad sa Metro Manila. Naglakad kami mula sa kanilang campus sa Taft Avenue papuntang Quirino Avenue. Every time we step outside, we definitely have to be attentive and alert pa rin sa surroundings. Kahit sanay na, it's not an excuse to just, not look around. Kasi technically danger zone na to eh. Like, ano ng kotse. Iba ang risk ng tag-init sa Taft, iba rin ang risk pag tag-ulan. Pag tag-ulan, ito ang panukat natin. So how dangerous? Is it 6 feet dangerous? Is it 5 feet dangerous? Yan ang kalsada na to pagka different seasons. Sa maraming parte naman ng Quirino Avenue, sama-sama na sa bangketa ang illegal parking, palikuran ng tao at hayop. Tinamaan mo yung isang pagsubok. Seryoso? Tinamaan mo. Okay. Ayun yung mahirap dito, may mga landmines talaga. Grabe. Kung meron kang naka-wheelchair, hindi ka makakababa. Ano mang kondisyon ng Quirino Avenue, susuungin na mga walang choice. Tag-ulan. Hanggang dito yata. Kasi ba agad dito mga... Talaga? Galing po ako ng station. Sige rin, diretso pa rin pasok. Diretso pa rin po. Ito nga pala ang Matcha Bridge kung tawagin ng Chinito Walkers. Hindi dahil sa matcha green tea kundi ang kakulay nitong ilog. Mahilig ka po ba sa matcha? Medyo. Dito po kasi may only matcha. Only production. Tawag namin po dito the unlimited matcha. The Matcha River, Lakad pa ng konti, mararating mo naman ang Rocky Road na tadtad ng dumi ng hayop at tao at mga bubog. Hanggang sa umabot na kami sa Quirino Avenue corner Osmeña Highway para sa Mission Impossible na tinatawid ng mga pedestrian. Paano kung tatawid ka doon? Wala ka namang pedestrian lane. Wala ka namang overpass.
Paano ka pala pupunta doon? Nakatawid kami sa Osmeña pero hindi ko na pinilit yung patawid naman ng Quirino dahil baka ma-jaywalking na kami. Ang realization ko sa halos 2 kilometrong nilakad namin, Galing ang Quirino Avenue, dito talaga yung lalakarin mo dahil pa San Juan ka, halimbawa. May edad ka, PWD ka, hindi obra. Hindi talaga kayang lakarin ng isang ordinaryong mortal. The ways na tinayo yung mga sidewalk, yung mga roads, parang prioritize po talaga yung mga cars before pedestrian. ang sabi ng Chinito Walkers, sana dumating din ang panahon na mabigyan ng prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga pedestrian. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Umatake na rin ang grupong Houthi na kilalang kaalyado ng Iran sa Israel. Nanindigan naman si US President Donald Trump na may negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nadagdagan pa ang tensyon sa Middle East, 1 buwan mula nang atakihin ng Amerika at Israel ang Iran. Ngayon, grupong Houthi na kilalang kaalyado ng Iran ang umatake sa Israel. Tuloy yan hanggang may dagdag puwersa pang tutulong sa Amerika at Israel. Nanindigan naman si US President Donald Trump na patuloy ang kanilang negosasyon sa Iran. Pumayag din umano ang Iran sa karamihan ng inilatag ng Amerika na 15-point plan para matuldukan ang giyera. Wala pang pahayag ang Iran sa bagong sinabi ni Trump, bagamat dati na lang sinabi na nireject ito. Sabay latag na mga sariling kondisyon sa hiwalay na panayam. Sinabi ni Trump na gusto niyang kunin ang langis ng Iran at nasakupin ang export hub nitong Kharg Island na namamahala sa 70% ng oil exports ng bansa. Ang mga ganitong tila ditugmang pahayag ni Trump ang isa sa mga inaalmahan ng Iran. Lalo't ayon sa Iran ay patuloy ang pagbabanta ni Trump na magkakasa ito ng ground operations. Anila, nagyayaya ng negosasyon si Trump pero ipinagpapatuloy rin naman niya ang gera. Sa kabila niyan, naghahanda pa rin ang Pakistan na mag-host ng peace talks ng 2 panig. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mapa-intimate o grand celebration feeling on Cloud 9 sina Kapuso stars Caprice Cayetano, Vince Maristella at Kim Jisoo dahil sa kani-kanilang get-together with fans. Makichika kay Athena Imperial. Heartwarming para kay Never Say Die star Kim Jisoo ang intimate birthday celebration na inorganisa ng kanyang fans kagabi. This is the day I was born and then at the same time this is the day my mom's made me, right? So it's also for my mom's day. Yeah. So actually I always give to mom and my birthday for celebrate. It touched my heart because I expect I just spend like a normal day. Mas nakilala ng fan si Jisoo na nag-share ng tidbits tungkol sa kanyang buhay. One of my wish is I want to buy house in Philippines too. My favorite game now is Elden Ring. It's like Elden Ring is, how do I say it? RPG game. Ilang araw naman matapos ang pagsali sa isang global indoor fitness competition sa Thailand, ibinagdiwang ni Sparkle artist Vince Maristella ang fitness win na yan, pati ang kanyang birthday kasama ang fans. Alam mo, minsan lang kami magkita-kita ng mga fans ko and napakasaya kasi alam mo yun, bawat tagumpay namin sa buhay, sineselebrate talaga namin. At syempre, alam ko na through ups and downs, di talaga nila ako iwan. Pinktastic naman ang fan meet ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Na-surprise po talaga ako kasi may mga gifts po, tsaka yung mga outfits po nila, mga favorite color ko po talaga yung pink, kaya na-appreciate ko po talaga yung efforts nila. Next goal daw ni Kapkap ang mas dumami pa ang kanyang projects. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.